Magandang araw, Angela, no? At Mm. Diego, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Dr. Arcadio Avenue dito sa Sucat, Parañaque City. Kung makikita ninyo ay nagkakaroon na ng kumpol ng mga tao dito sa ating paligid. Ang dahilan dyan ay halos isang oras na, no, na stranded ang ilang mga sasakyan dito. Actually, kapag tinignan ninyo ang tubig baha dito, no, ang ilan nga ito kagaya ng nasa harapan natin ay may dala na silang mga bangka o mga inflatable, itong mga para lumutang para makapagtawid ng mga residente. Karamihan sa mga ginamitan nila ng ganyan ay yung mga senior citizen na papunta sana dito para makatawid at bumili ng mga gamot. Angelano, kanina pang umaga ay patuloy ang pagdami ng mga balita na sinasabi nilang lubog na sa baha ang ilang mga bahagi ng Parañaque. Actually, papunta dapat tayo dito sa isang mall dito sa Sucat, Parañaque, kung saan ay umabot na nga sa windshield ang level ng tubig baha dahil sa patuloy na ulan dala nga nitong habagat. Bukod dyan, dito sa lugar na ito sa Parañaque ay naibalita na rin na baha nga ang ilang mga bahagi ng moonwalk sa Parañaque, gayon din ang multinational village. Ngayon kapag pumunta tayo o dumako tayo dito, no, sa isa pang bahagi ng kalsada, makikita natin dito sa hindi kalayuan ang ilan ng mga miyembro ng DPWH na patuloy ang kanilang mga effort para nga sana ay maalis ang ilang mga pagkakabara sa mga kanal, no, na daluyan ng tubig dito sa bahagi na ito ng Parañaque. Ayan kasi ang dahilan kung bakit patuloy nga ang paglalim ng tubig dito. Kanina nga nandun lamang sa may gasoline station na yon ang tubig, pero ngayon ay patuloy ang paglapit nito dito sa crossing na ito, no, at ang mga residente dito, ang ilan ay nangahas na tumawid sa kalsada na ito sa kagustuhan na either makauwi sa kanilang mga tahanan o makapunta sa kanilang mga trabaho. Yun lamang mula rito, Angela at Diego. Arles, tuloy-tuloy pa ba ang pag-ulan right now? Kasi if so, no, medyo concerning yung nakita kong other side ng street na pinakita mo. Mas lalo na we expect the rain to get stronger by midnight and tomorrow. Yes, Diego, dito patuloy pa rin ang pag-ulan at ayan nga ang dahilan kung bakit mas mabilis ang pagdaloy ng tubig, ang pag-angat, no, ng baha dito. Ito, tignan ninyo ang mga malalaking truck na lamang gaya nito ang nakakalampas sa mga ganitong uri ng pagbaha dito. Umaabot kasi ng hanggang bewang ang pinakamalalim na bahagi dito, no, sa bahagi na ito, pero dito sa kabilang kalsada, ayan ay hanggang dibdib na nga ito. Arles, yung mga lugar na nabanggit mo na lubog ngayon sa baha, yan ba ay mga typical na lugar dyan sa Parañaque na talagang bahain na? At meron ka ba mga information tungkol na ba dun sa mga areas na dati naman hindi binabaha, pero ngayon baha na? Actually, Angela, no, ito na daw talaga yung mga bahagi dito sa Parañaque na talagang inaasahan na babaha kapag umuulan. Pero ibang klase daw kasi ang naging baha, no, doon sa harapan ng isang mall na umabot na nga sa windshield ng isang van na nakita natin sa isang viral video. Bukod nga sa mga nabanggit ko kanina, kasama sa mga nabanggit ko kanina ay ang multinational village at ang moonwalk dito sa Parañaque na lagi namang binabaha kapag may mga ganitong ulan dahil nga raw ito ay medyo nasa mababang mga lugar. Pero isa pa sa tinitignan natin ngayon, Angela, na mga komunidad dito sa Kalakhang, Parañaque City ay yung bahagi o barangay ng La Huerta. Doon kasi, Angela, ay merong ilang mga individual na talagang nakatira sa mga floating houses na sakop ng Manila Bay. Kaya syempre inaasahan natin na sa ganitong uri ng panahon, isa sila sa mga pinaka-apektado at nangangamba para sa kanilang kaligtasan, Angela. Ulit, paki-clarify na lang, Arles, yung kumpulan ng mga tao ngayon dyan sa likod mo. Are they just commuters passing by o humihingi ng ayuda? Tell us more about this. Dito, Angela, no, makikita natin ang ilang mga motorista, no? Sila ngayon ay sinusukat ang lalim ng tubig kung kakayanan nga ba ng kanilang motor na lampasan ang baha na ito. Ito, sabi nga nila, stranded daw sila rito. Dito naman sa ilang bahagi, syempre may ilang mga residente na gustong makita ang nangyayari dito. Pero kapag naglakad pa tayo ng konti, no, dito sa kahabaan na ito ng Dr. Arcadio Santos, ay makikita natin ang mahabang pila ng mga sasakyan na mahigit isang oras na nga na naghihintay na makalagpas dito sa bahagi na ito na sana daw ay humupa ng baha
bangka para sila ay makadiretso sa kanilang mga pupuntahan. Mga ilang oras na sila stranded dyan, yung mga nagkukumpulan na tao na nabanggit mo kanina, Arles? At do we see also mga local government officials there para to mitigate yung mga nangyayari dyan sa mga residente? Itong mga motorista, Angela, no, kasabay natin sila halos sa pila kanina. Merong sa kanilang mga 1 oras, meron naman mga residente na naglakad na mula sa mga jeep sana na dadaan dito na ayon sa kanila 2 oras na sila actually na-stuck nga sa ganoong kahabang trapiko. Ngayon ay pananiniwalaan natin at nakumpirma lamang natin kanina no, na DPWH, NCR ang nagpunta na dito para tumulong nga sa pagtanggal o pagdeclog ng mga kanal at pagtawid ng mga senior citizen na residente sa nasasakupan ng barangay na ito. Alright, patuloy kami makikipag-ugnayan sa iyo regarding sa situation dyan sa Parañaque. For the meantime, maraming salamat at mag-iingat ka. Our mobile journalist, Arles de los Santos.